nagbuklod sa atin sa oras na ito. So mga kapatid, ngayon, sincelebrate po natin ang ika-25 anniversary nila Sister Maricar at Brother Jojo. No, salamat sa ating Panginoon. Tunay nga na siya po yung dahilan kung bakit po nila naabot ang itong araw na ito. Kaya salamat sa Panginoon at ibigay po natin ating presensya, samahan po natin sa oras na ito ang pag-celebrate ng K25 wedding anniversary ng ating mga kapatiran ito. At bago tayo magpatuloy mga kapatid, manalangin muna tayo. Okay, manalangin po tayo. Magbanal, patuloy ka namin, pinupuri Ama, pinapasalamatan. Tunay nga Panginoon na kayo po ang Diyos ng pag-ibig. Kayo po ang Diyos na dapat Ama. Kayo ang unoy na pinagkaloob mo sa amin upang celebrate po namin ang ika-25 anniversary, ang makapatiran po namin sa ang taon na pag-ingat mo sa buhay nila. Salamat po Ama sa mga pagsubok, mga problema na napagtagumpayan po nila Ama. At salamat po Ama, na tunay na Panginoon Ama na kayo ang Diyos na buhay, na gumabay sa kanila Ama, na kayo po ang nagbigay sa kanila ng kalakasan, pagmamahal sa isa't isa. Kaya dalawin po namin Ama sa oras nito sa kanilang buhay, nawa patuloy mo silang pagpalain. Patuloy Ama na ikaw po ang kanilang sentro Panginoon, ang kanilang pagsasama Ama. Nawa patuloy mo silang bigyan ng pagmamahalan sa isa't isa, patuloy na pagpapala, at patuloy Panginoon Ama na magamit ang kanilang buhay Panginoon Ama sa paglilingkod nila sa iyo Ama. Kaya dalay ko Panginoon ang kanyang pamilya na sa Pilipinas Ama, na kayo din po ang patuloy na magbigay ng kalakasan po nila, patuloy na pagpalain, ingatan sa kanilang pag-aaral. Nawa ang pamilya nito Panginoon, ito po isang halimbawa Panginoon sa amin at maging sa mga nasakupan po nila Ama. Nawa ay patuloy mo silang pagpalain sa espiritual na buhay Ama. At maging Panginoon sa seremonyang ito, dalayan po namin Panginoon Ama ang natanggapin po namin na mensahe Panginoon Ama. Nawa ikaw po ang tumulong, aming pastor Panginoon Lord, na magbigay sa kanya ng karunungan na gagaling sa iyo Panginoon, na may paliwanag niya Panginoon ang tungkulin po namin bilang mga mag-asawa. At nawa Panginoon, ang mensahe nito Panginoon po yan, magbigay po sa amin Lord ng kalakasan, na ito'y tumimo sa aming isipan, sa aming puso Panginoon, na ito po yan, magamit po namin sa buhay namin bilang mananampalataya Ama. Kaya salamat, nawa ang seremonyang ito po'y matagumpay. Ikaw po ang tanging po namin may taas at matakila. In Jesus we pray. Amen. Amen. Umaga muli sa inyong lahat, mga kapatiran, higit sa lahat sa dalawang mag-asawa. At tayo po ngayon ay nagkatipon-tipon upang saksihan at i-celebrate ang silver wedding anniversary ni Brother Jojo, Sister Maricar. So sa ika-25 anibersaryo ng kanilang kasal. So ibig sabihin, no, ito ay isang patotoo na ang kanilang pagsasama ay pinalago ng Diyos sa pag-ibig, sa kapayapaan, at dalangin ko patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong relasyon at na magkaroon pa kayo ng maraming taon sa mundong ito. Okay, sila Brother Jojo at Sister Maricar ay ikinasal noong March 12, taong 2000 sa Methodist Church ng Valenzuela. So ngayon, sila'y naririto sa Church ng Lord Jesus Philippine Fellowship ng Catania upang i-commit uli, no, ang kanilang sarili sa isa't isa sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito, upang higit nilang mapagtibay pa ang kanilang pagmamahalan at pagsasama sa lahat ng panahon habang sila'y nabubuhay dito sa mundong ito. Okay, inayaan niya kung tumayo yung mag-asawa. Ipinapangako mo ba sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito
na ikokomot mo uli ang iyong sarili sa asawang manika bilang asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonyo alinsunod sa kautusan ng Diyos? Iibigan mo ba siya, si Marika? Aaliwin, pararangalan, aalagaan, hindi iiwan sa hirap at ginhawa habang kayo'y nabubuhay? Opo. Ikaw naman, Sister Marika, ipinapangako mo ba sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito? Ikokomit mo uli ba muli ang iyong sarili kay Brother Jojo bilang iyong asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonyo alinsunod sa kautusan ng Diyos? Iibigin mo ba siya, si Brother Jojo? Aaliwin, pararangalan, aalagaan, hindi iiwan sa hirap at ginhawa habang kayo'y nabubuhay sa mundong ito? Opo. Okay? Pwede na kayong umupo. Ang inay sa lahat. Muli, kami po'y nagpupuli ng papasalamat sa oras na ito upang i-celebrate Jojo at Sister Maricar. Dalangin po namin na patuloy mo silang pagpalain, gabayan at bigyan pa po ninyo ng maraming anibersaryo sa kanilang buhay mag-asawa upang higit po nilang magamit ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din po, dinadalayan ko na rin po ang mag-asawang ito, maging ang kanilang mga anak nasa Pilipinas na patuloy mong tulungan, gabayan ang kanilang mga anak, maging sa kanilang pag-aaral, higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang pangangailangang material, financial, higit sa lahat sa spiritual. Dinadalayan ko na rin po, Panginoon, ang pamilyang ito, nawa higit na magbunga ang kanilang pagsasama, higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan, ang pag-ibig sa bawat isa. Ikaw nawa, Panginoon, ang sumalubong sa kanilang pangangailangan araw-araw ng kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, sa kanilang espiritual na pamumuhay. Nanawa sa mag-asawang ito ay magkaroon pa ng maraming taong anibersaryo ang kanilang mararanasan. Salamat po, Panginoon. Ito pong dalangin ko sa pangalan po ni Jesus na ang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Okay? Ngayon, Okay, sinulat ko na. Pangalan, hindi ko makalimutan. Makalimutan ko. Sana maintindihan ko sulat ko. Marika. Marika. ay, ito Marika. Maraming salamat sa Diyos at umabot tayo ng 25 years na puno ng pagmamahalan, pagpapasensyahan. Pagkatulong tayong bumuo ng pamilya at nagpapasalamat ako at sa Diyos at ikaw ang naging ina ng aking mga anak. Asahan mo, araw-araw kitang mamahalin, uunawain sa abot ng aking pasensya. Patuloy tayong magmamahalan kahit maputi na ang buhok natin at sa pagtanda natin. Mahal na mahal kita, walang iwanan. Kahit saan tayo makarating sa mga problemang pagdaan natin, sabay nating mapagtatagumpayan. Basta nasa gitna natin ng Panginoon. I love you. Sis naman. Hindi ko na mabasa. Hali. Itong araw na ito ay selebrasyon ng katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Sa loob ng 25 taon na nagdaan sa ating masaya, malungkot, pero pinipili pa rin natin ang isa't isa. Nakita natin ang kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Pero mas lalong naging matibay ang ating pagmamahalan. Salamat sa pagiging pasensyoso at kalmadong asawa. Salamat sa 2 anak na naging bunga ng ating pagmamahalan.
Salamat sa pagtupad sa mga pangako mo 25 years ago. Marami pa tayong pagdadaan. Pero lagi mong tatandaan, andito lang ako. Palagi. Sa lahat ng ito, salamat po Panginoon. Dahil kasama namin kayo sa lahat ng taon at pagkakataon. I love you, honey. Yes! Mamaya. Okay, lumabot tayo sa palitan ng singsing. Exchanging offerings. Ito ay sumisimbolo sa walang hanggang katapatan ninyo sa isa't isa. At ang gintong ito, sa singsing na ito, ay sumisimbolo ng kadalisayan ng iyong pagmamahalan. Ngayon, ipangako ninyo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbigay at pagsuot ng singsing na ito. Okay, Brother Giorgio, ipasuot mo sa iyong mahal na asawa. Okay, habang pinapasuot mo, okay, Giorgio, repeat after me. Ang singsing na ito, Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. wala. Singsing ito tayo. Ang singsing na ito. Ay tanda. At garansya ng aking walang kupas, Ay garansya ng aking walang walang kupas na pag-ibig. na pag-ibig. Sa aking pag-iisang dibdib sa iyo, Sa aking pag-iisang dibdib sa iyo. sa pangalan ng Ama, Sa pangalan ng Ama, Anak, Anak, at Banal na Espiritu. at Banal na Espiritu. Okay, pasuot mo na sa iyong mga asawa. Okay. Naisot na. Okay, ang singsing na ito Ang sangsing na ito ay tanda, garansya ay tanda ng garansya ng aking walang kupas na pag-ibig. ng aking walang kupas na pag-ibig. Sa aking pakikipag-isang dibdib sa iyo, Sa aking pagkipag-isang dibdib sa iyo. sa pangalan ng Ama, Sa pangalan ng Ama, sa Anak, ng Anak, at ng Espiritu at Santo. ng Espiritu Santo. Okay, pasuot mo na. Okay. Dumako naman tayo sa tanging kaloob mula sa Diyos. Ito'y punong-puno ng salita ng Diyos at matibay at tiyak na pundasyon ng inyong magiging tahanan. Maging ilaw nawa ito sa inyong tahanan at ang Biblia ito ay pinagmumulan ng kalakasang espiritual at pag-asa sa inyong tahanan. Tanggapin nawa ninyo itong Biblia bilang patnubay ng iyong buhay at pundasyon ng iyong pagsasama sa buhay. Okay. Grazie Dio. So nawa, ang Biblia nito ay magbigay kalakasan espiritual at pag-asa sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Okay? Pwede na kayong bumuo, mag-asawa, higit sa lahat sa dalawang mag-asawang Brother Giorgio at Sister Marica. Alam po ninyo, ang marriage is God's idea. Ito ay ideya creation. Nung nilikha niya ang mundo. Ito ay isang banal na institusyon na mula sa Diyos upang maitatag ang permanenteng pagsasama. Mensahe, sabi nga dyan, separate. Diyan, makikita nyo sa Matthew 19:3-6. Okay? So, makikita nga dyan sa Matthew 3:6. So, basahin natin. Sa Matthew 19:3-6. May mga para sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. Sumagot si Jesus,
Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na pasimulabay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi iisa. And then, sabi niya, itong mahalaga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya kisyon ng kasal ay ipinasya at itinatag ng Diyos noong creation. Ito'y isang banal na institusyon na mula sa Diyos upang maitatag ang permanenteng pagsasama ng lalaki at babae. Sabi nga kanina, wherein two become one flesh. At sa New Testament, ang kasal ay isinagrado. Pinagbanal ng ating Panginoong Jesucristo na kung siya mismo at nasaksihan ang selebrasyon ng kasalan sa Cana, Galilea. In fact, doon sa kasalan yun, ang unang doon niya ginawa yung first miracle ng ating Panginoon nung gawin niyang tubig ng vino ang tubig. So yun doon niya ginawa yung first miracle ng ating Panginoon doon na sa kasalan sa Cana. Ibig sabihin doon, mula noon hanggang ngayon, ang kasal o marriage ay kinilala bilang sagradong pagsasama ng babae at ng lalaki. Ito nga ang kasal. Sabi nga dyan, dahil dito, isang regulasyong pinag-uutos ng Diyos sa isang lalaki at babae. Wherein two become one flesh. Physically, emotionally, and spiritually. Sabi nga dyan sa Genesis chapter 2:24, ito ang dahilan. At ganoon din sa binasa natin kanina, sa Matthew, ito ang dahilan. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sinasabing sila'y magiging isa. Anong sabi? Sapagkat sila'y magiging isa. Kaya nga, sa mga ngaral, chapter 9, verse 9, no? Sinasabi nga sa English, sa mga ngaral, Ecclesiastes, chapter 9, verse 9, sa English, sinasabi, enjoy the life with the woman or your husband or your wife whom you love for all the days. Sabi nga sa Tagalog, tamasahin mo ang kasiyahan sa piling ng babaeng iyong minamahal o sa asawa mong lalaking minamahal habang kayo'y nabubuhay. Doon nakasaad sa mga ngaral, chapter 9, verse 9. Sabi nga dyan, pagkat yaon lamang ang mapapakinabangan mo sa magulong pamumuhay na ito. Ang tanong, bakit, no? Bakit may mga ilang mag-asawa na nagtagumpay, no? Nagiging masaya, matatag ang kanilang pagsasamahan, at ang iba naman mag-asawa ay nabibigo. At ang nagiging resulta ay iwalayan. So, may mga reason, mga dahilan. Karamihan, no, sa mag-asawa, hindi sila enjoy sa pag-aasawa nila kasi most married couples ay hindi tunay na masaya sa kanilang pagiging, no? Pero hindi sila masaya. At ganoon din, maraming mga coupled mag-asawa, nagsasama lang sila for the sake of their children. Pero hindi sila masaya. Yan ang mga dahilan kung bakit maraming mag-asawa hindi sila masaya for the sake, maybe, no? Isa pang dahilan for the sake of money. Ibig sabihin, for financial security. Kaya sila